Yan, katambayan, andito na lang po tayo sa manukan po ni si Rick James. At titingnan natin kung ano po yung mga gawin po natin dito, yung mga selection po sa mga gagawing inahin. Bilang isang breeder po, may mga time talaga na humahanap po tayo o time na magpalit na po ng mga inahin o kung ano po yung mga manok na dapat napalitan ay pinipilian po natin kung ano po yung mga manok na kailangan ng katayin, kailangan ng ikal o ibenta po bilang pangkarne. So dapat meron tayo niyan o kailangan natin na humanap po talaga ng magagandang klase na manok o pamparis po sa ating mga inahin, yung ating mga tandang. So dapat malalaki. So, ito posible po itong gamitin natin kasi nasa 3 kilos to, malaki yan, pangkarne. Yan, mga heritage. Yan. Pero yung mga maliliit po, kailangan na talagang palitan ng mga klase na manok. So yung mga inahin din dito, pagpipilian din yan. May mga inahin kasi na maliit. So pag maliit yung inahin, kailangan na din palitan. Kung matanda na po talaga, kailangan na din talaga magpalit. Napurga naman ni Keno? Napurga na worms to go ito mga katambayan. Kumusta na yung pangitlog ng ating Rhode Island Drake at saka nadagdagan na kaya? O, nadagdagan na daw katambayan. So yan, mga black astrolorp, napakaganda. Yung iba nangingitlog na. Intenso Plus yung binigay mo kaya? Na vitamins? Vitamins. Ito yung mga vitamins. Isa din po sa technique po sa pagpili ng isang manok katambayan na pang materialis ay yung hindi po nakaranas ng sakit, ng sipon. So yan po yung mga magagandang gawin na pang materialis. Huwag yung nakaranas na po ng sipon kasi pangit na po yan. Gaya po ng mga manok, halimbawa normal man ito na magkasipon. So ang gamot naman po natin dito para gumaling ay Panamox. Yun nga lang, yung mga ganito po, pag nakaranas na po ng sipon, kumbaga mabagal na silang lumaki. So kailangan ko po yan pagalingin pagkatapos umabot ng 1 kilo. Yung mga ganyan ay dapat ikatayin na o ibenta. So yun nga, sa manukan po ni Sir ngayon, ang kanyang mga alaga talaga dito na pangkarne ay ginagawa na po talagang pangkonsumo, pangbenta doon sa kanyang restaurant po. At nasa ata 12 to 13 po kada manok o kada linggo. So yung bintahan po dito ng live po na native nasa 280. So ang sabi ni Sir, nasa 5,000 kada 4 to 5,000 kada linggo. So sa isang buwan daw ay nakakabenta na po siya ng pangkarne po na nasa 20,000 sa restaurant. So napakalaking tulong po yan, lalo na po pag magalito na karne, masarap po talaga. So pag bibili yung customer na kakain doon, sigurado hindi lugi. Babalik-balikan ka pa. So ito nga yung maximum po dito na pwede natin ilagay sa kulungan ng mga manok, inahin, ay nasa kahit lagay natin dito 50 na inahin at 10 lalaki o kahit 8 na lalaki, para hindi po masyadong stress din po yung babae po sa pagkasta. So ganoon na po yung diskarte natin. So, yung dito sa labas pwede yung mga naka-range po ng mga pangkarne na po, kumbaga yung RTL, yung hindi pa talaga pwede kastahan, napakastahan, mga pagkain o yung mga grow out area, yung pangkarne pwede dito sa labas. So yan po yung mga diskarte ko po dati sa ating manukan. At dito napakaganda po ng area. Talaga may pang breeding area. Iba kasi dito may 3 klase dito na kulungan. So dito pangkarne po yan, pang pagkunan ng karne. At dito sa kabila ay pang heritage chickens. So mga kaibigan po natin na malapit po Malaybalay City, Bukidnon, pwede tayo makakuha dito ng Rhode Island Red, Black Astrolorp dito, at yung ating medical brown. Ayun yung mga pinakamabentang heritage chickens po na binibili sa atin.
Oh, yan, sisiw pa lang yan. Sigurado, bus-bus yung mga benta nyo po. Basta may ano lang tayo, may diskarte tayo sa pagbenta. Mga pwede tayo magbenta sa daan. Naglagay ng mga tarpaulin sa mabibisi na area. Ilagay nyo po sa bahay nyo, isabit nyo po sa gilid ng daan o sa tabi ng sa inyong ano, pader, sa bakuran nyo po. Pwede yan. Yan o, mga manok dito talaga ay ano, dapat nakakulong yung mga pang breeders po natin, mga ano natin, para ang focus lang talaga na mangitlog. Yan, papasalamat tayo dito kay Sir Tico. Habang papauwi na po tayo galing po sa manukan po ni Sir Rick James, may nakita po tayo sa tabing daan po na nagbebenta po ng mga native chicken, at ating inalam kung magkano po yung presyuhan at bentahan or per kilo po sa Malaybalay City. So dito tayo sa Malaybalay City Katambayan, may mga manok dito na mga benta. At ito nga, may mga cross heritage mga oh. So ganito pala ka bilis yung ano dito, yung manok. Nagpilang kilo diri kaya? 280. Mapadagko mapagagmay. Mga pila na katuig ng gabaligya diri ka? Ha? Bago pa lang. Kusog yung benta diri ka? May time nga kusog, may hinay, time na hinay. Ang kumpra na nga, nagakumpra pod mo. Sarili inyo diri ka? Inyo ni mismo manok? Inyo mismo? Gina-deliver lang. Ginatuan nyo, ginapalit nyo ninyo. Grabe no? So night time kusog jud kayo, urot-urot. Kani mga native kusog pod mga inani. Tama lang. Yan mga kato. Ang kalde nyo, kaasa yung kalde? Mga puti, katong mga puti nga kal. So yan katambayan no. Daghan na din yung manok diri kayo kana, binuhin niyo na. Kana binuhin ninyo. Ama po ni. Mga pila pa lang mo kabulan ka alaga diri, ay gabinta diri ani kya. Pila pa lang mo kabulan. Bago pa lang dyan yung Bisaya. So yan mga katambayan, dami pala. At yun nga, sa manukan po ni Sir Rick James ay nakakaubos po siya ng 12 po na manok po sa isang linggo na ginagawang pang-ulam o pang-benta po sa kanyang restaurant, na nasa 1.5 kilos kada manok. So kung i-times mo po yan sa 12 times 280, nasa po yan 5,000 plus. So kung tutusin, kayang-kaya po talagang kumita po ng nasa 5,000 kada linggo. So yun po yung diskarte niya po sa kanyang mga alaga, na talagang sarili niya po yung kanyang pinoproduce na manok para ibenta. So malaki talaga yung kita kung tutusin. Instead na bumili po ng manok po sa labas, sarili na lang po ng manok niya po yung kanyang binili sa kanyang manukan, o kumbaga doon na lang siya kumukuha po ng supply ng manok kesa sa labas. At least alam niya din po kung ano po yung kanyang ihahain. Siguradong masarap po talaga kumpara po sa broiler. So yan na po ngayong araw mga katambayan, at papasalamat po tayo sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow at subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan, click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat po pala sa ating kaibigan po na si Sir Rick James, na nakabalik na naman po tayo ng Malaybalay City, at si Tita Rufa at sa kanyang husband po na si Sir Terrence. Maraming salamat po na pinatuloy tayo sa kanyang napakasimpleng bahay at napakaganda. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Police Farmer TV. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.